palagi akong tinutokso ng mga tito ko na bakla daw ako dahil ang lakad ko daw ay palaging may kembot. Kaya nung may nangyari sa amin ng kaibigan ko, sinabi niya sa akin na sana kung lalaki ka lang talaga kahit alam niya naman na may asawa at anak na siya. Tawagin na lang daw natin siyang RR at bata pa lang si RR ay palagi na siyang tinutokso ng kanyang mga tsuhi. Kaya parang nag-iiba ang pakiramdam ni RR dahil nadadala na siya ng mga panunokso sa kanya. At noong tumungtong na ng 18 years old si RR, mas naintindihan niya na ang kanyang sarili na nagkakaroon talaga siya ng pagtingin sa lalaki at hindi sa mga babae. Hanggang sa nakapagtrabaho na si RR at may naging katrabaho siya na naging kaklose niya na tawagin na lang daw nating Zay. Si Zay ang naging karamay niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Nagkakasama din silang mag-inom hanggang sa natanong niya si Zay kung may naging kaibigan na daw ba siya na bading. Sumagot naman si Zay na meron, kaya dito niya na pinagtapat na parang confused na siya sa kanyang gender. Sinuportahan naman siya ni Zay sa kanyang pagiging gay at pinayuhan na baka gusto niya sumali sa mga LGBT na group sa Facebook para magkaroon ng mga idea. At sa group na ito, siya nagtatanong kung paano ang mga ginagawa nilang transition dahil parang gusto na rin ni RR na gumamit ng gamot. Kaya habang tumatagal ay unti-unti nang lumalaki ang dibdib ni RR, kaya palagi na siyang nagsusuot ng maluluwag na damit at jacket. At isang araw habang naghaharutan silang dalawa ni Zay, bigla nilang siyang kinurot sa dibdib, kaya napatanong si Zay kung bakit parang lumalaki ang kanyang dibdib. Kaya dito na siya umamin sa kanyang kaibigan na nagsisimula na siya sa pagta-transition, kaya mas lalo pa sila naging close. Hanggang sa isang araw na tinawagan si RR ng isa niya pang kaibigan na babae na tawagin na lang nating M. Si M ay may asawa at may dalawang anak at naging close sila ni M, kaya inamin niya din kay M ang kanyang tunay na kasarian. Madalas din na mag-I love you sa kanya si M at sinasabi palagi sa kanya na sayang sana kung lalaki ka lang talaga. Nararamdaman ni RR na nagkakagusto sa kanya si M at hindi rin makapaniwala si RR na parang nade-develop na rin siya sa isang babae. Lumipas sa mga araw na nagkaamina na silang dalawa, sinubukan pang umiwas ni RR dahil alam niya na may mga batang masasaktan. Pero si M talaga ang nagpupumilit na maging silang dalawa kahit may asawa na siya dahil kay RR niya daw talaga naranasan ng tamang pag-aalaga. Halos araw-araw na sila nagkakausap hanggang sa niyaya siya ni M na mag-inom sa bahay nila at dito na may nangyari sa kanilang dalawa. Dumaan pa ang mga araw na paulit-ulit ang pangyayari sa kanilang dalawa ni M hanggang sa nakakahalata na ang mga anak niya. At hindi akalain ni M na pakikialaman ng kanyang pinsan ng cellphone niya, kaya dito na sila nagkabukingan dahil nalaman na rin ang kanyang asawa. Pinilit siya ni M na magsama na lang silang dalawa at magpakalayo-layo para iwanan na ang kanyang pamilya, pero hindi pumayag si RR. Alam niya kasing napakalaking gulo ng pinasok niya at sobrang laking kasalanan ng kanyang nagawa lalo na sa mga bata. Mahirap para kay RR ang umiwas dahil napamahal na talaga siya kay M, pero iniisip niya na lang ang pamilya ni M na sana ay hindi masira. Binlock niya na si M sa lahat ng social media accounts. Simula noon hindi na sila nakapag-usap hanggang sa nakalipas ang 2 taon. Nahanap na ng tuluyan ni RR ang kanyang sarili at napatunayan niya na isa talaga siyang lalaki.